Ayaw po. Sa keyboard mo ayaw yung right, arrow right? Yes, ayaw po. Ayaw din sa enter? Sharing ka muna and then Ayaw din po. start mo ulit. Stop sharing ka muna and then share mo ulit. Stop share. Tapos share ka na lang ulit. Much of my career has been working in construction. I love outdoors and sports. That active lifestyle is what has caused my body to hurt. I Punta po didn't ulit ako want sa to PowerPoint. my Di po family ba? or my life, Yes. and that's what motivated me to create a team to build the signal with these patch. No, you have to share the screen first. Oh, sorry. Impact of pain. The patch is no Share. trace, no fills, no wires. The patch is reusable and there's a real money back guarantee. Whether it's your neck, back, knee, Click mo yung escape. Yung ESC. Escape. Ayaw din. Ayaw din eh. Parang naghang yung laptop niya. Stop mo yung pangalan niyan. Yung PowerPoint mo. O yung command, ano na yan? Close po ang, pasensya na po mga mentors. Stop sharing po. Ayan, Miss Carol, pag punta ka sa PowerPoint mo, sige balik ka, mag-share ka para makita namin. Share. Share. And then, i-click mo lang dyan sa gitna. May mag-a-appear sa lower left-hand side. Click mo lang dyan sa gitna. Anywhere. Sige, click mo lang. Ayun no, sa ilalim. Nakita mo yung tatlong tuldok. Nawala. Click mo ulit. Sige, click mo. Ngayon. Ayun. Okay na. Ayan. Sorry po mga mentors. Okay. So ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ng pangarap kong kubo. Di po ba? Ang daming different designs. Pero po, nung una po, akala ko, basta gusto mo lang mangarap, basta gusto mo lang magkabahay, doon na, tapos na. Pero, nung napunta ako dito sa IM, hindi pala basta kubo lang. Kaya pala na mangarap ng mas malaki. Kasi libre naman ang mangarap eh. Libre naman ang mangarap ng malaki, walang bayad. So yung kubo na pinapangarap ko, ito po yun. Hindi lang basta kubo na ngayon. So, nagkaroon po ako ng desire nung papasok ako dito sa IM na ang pangarap pala, dapat hindi ka lang humihinto kung ano lang yung nasa isip mo. Dapat pala, pag nangangarap ka, mag-wish ka na ng mas malaki. Dream big, sabi po nga, di po ba? At hindi lamang po yun. Meron pa po akong pangarap na sasakyan. Na nung una, basta may masakyan lang, basta nakakarating ka lang sa pupuntahan mo, kahit mura lang, importante may sasakyan ako. Yan po yung mga sasakyan ngayon na gusto kong makuha. Mura lang siya, di po ba? Pero may mas mamahalin pang sasakyan dyan. Kasi nga, big dream, sabi po. Ngayon, hindi lang po yan. Gusto ko ring makarating sa iba't ibang bahaging ng bansa sa mundo. Gusto ko rin pong mapuntahan yan. Gusto ko rin makita yung different places, yung magagandang lugar na kahit kailan hindi ko naman pinangarap na mag-abroad. Masaya na ako sa Pilipinas.
Pero nakukuha po pala lahat yan pag nangangarap ka. And then, hindi lang po yun. Gusto ko ring magkaroon ng mga bagay na hindi lang basta gamit, pero kahit papano, meron siyang sinasabi. So, dati, ang pangarap ko, may relo ka lang, basta alam mo yung oras. Kasi ang sabi ko dati, pare-parehas lang naman yan pare-parehas ng oras. Hindi po pala ganon. Habang nandito ka sa IM, mas nakikita mo na yung dati mong pangarap kaya pang higitan. Yung bag or hindi ko rin pangarap na magkaroon ng mga signature bags basta meron ka lang nadadala. Pero hindi po pala talaga ganon. Kasi nga, libre mangarap, lakihan mo na. Yan po ang naging nakita ko dito sa IM. Yan ang nakita ko. Kaya, sabi nga po, ang sarap ng pakiramdam kapag may mga bagay ka na gusto sa buhay. May mga mithiin ka na gusto mong makuha sa sa buhay. Nagkakaroon ka ng urge to do more. Nagkakaroon ka ng urge to dream big. Nagkakaroon ka ng desire na makuha mo yung pangarap na dati maliit lang. Kasi napunta ako sa isang kumpanya na kayang tuparin yung maliit kong pangarap kaya pang higitan. So, sabi nga, pero yung dreams will be a dream kapag wala tayong actions. Kapag nangarap lang tayo, panaginip lang, wala tayong ginawa, magiging pangarap lang siya. Magiging desire mo lang siya. Hindi mo makukuha yung gusto mo kapag wala kang ginawa. Basta nag-stop ka lang kung nandun ka, walang mangyayari sa atin. So, kailangan magkaroon tayo ng tamang mindset na paano ba natin uumpisahan na makuha yung mga gusto natin sa buhay? Yung mga pangarap natin sa buhay, paano ba natin to uumpisahan? So, kung ang inner mind natin, ilalagay natin sa inner mind natin yung determination, right mindset, right goal, tapos naging persistent ka, di po ba kayang abutin yung mga dreams natin? Kasi nag-goal ka na nag-goal ka na. So, kailangan, pag nag-goal ka, sabi nga lagi sa akin nung nanay mentor ko, hindi ka lang matatapos sa goal. Dapat may action, dapat may execution. Kasi kapag may execution, itinatry mo nang gawin and then, action. Laging yan ang sinasabi. Laging yan ang sinasabi na not only dreams, but you need to mindset na magkaroon ka ng right goal. So, whatever our mind thinks and our mouth utter is powerful. Yung isip natin, kapag inisip natin at lumabas sa bibig natin, alam niyo po ba na makapangyarihan yan? Basta sinabi mo, claim mo na yan. Claim mo na gusto ko ng magandang bahay, gusto ko ng magandang kotse, gusto kong makarating sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gusto ko na magkaroon ng magandang magagamit, mga signature na gamit. So, kung ano yung inisip mo, yung sa mindset mo, inisip mo at lumabas sa bibig mo, makapangyarihan daw po yan. Powerful. Yung sinasabi ng bibig, yan daw po ang nangyayari. So, dapat lagi may actions pa rin. So, always be optimistic in life. Lagi lang po tayong maging positive. Lagi lang natin isipin na kung ano yung inisip natin, kung ano yung sinabi natin, mangyayari. Tama po ba mga mentors? Sabi po ni Mentor Badjoy, ang gandang kubo po yan. Totoo po, yan po talaga yung kubong pinangarap ko.
So sabi po, may basic formula pala sa pag-abot ng ating dreams. Sabi po, dapat meron kang clear vision. Dapat malinaw, malinaw sa isip natin kung ano yung gusto natin, be specific. Malinaw na ito, hindi lang kubo, ito yung gusto kong bahay. Hindi lang itong sasakyan ito yung gustong kong sasakyan. And then sabi, maging dedicated action plan. Yung determination mo, yung dun sa action na gagawin mo. Dapat planado. Tapos sabi, consistent effort. Be consistent. Hindi yung ngayon gusto mo, bukas hindi na. Na-frustrate ka lang ng konti, wala na. Dapat kaya mong gawin kahit na small steps lang yan, basta dire-diretso, huwag kang hihinto. Isa daw po yan sa basic formula to achieve dreams. And then, resilience in the face of obstacles. Kasi wala naman pong higher mentors na nakuha yung kung nasaan sila ngayon, na hindi dumaan sa lahat ng mga obstacles, na hindi dumaan sa hirap. Lahat na yan, mapa-IM man o mapa sa buhay, lahat nung meron ka ngayon, lahat nung mga taong nasa top ngayon, dumaan po yan sa obstacle ng buhay. Dapat kaya mong harapin yan. And then, sabi po, maniwala ka na kaya mo. Believe in yourself. Sabi nga dito sa IM, di ba, lagi natin inuuna, always put God first. We need to pray kasi yung prayer, hindi lamang, a prayer without actions is always a dream. Kapag ka yung pinray mo, hindi mo ginawa, magiging panaginip lang yan. Then, di ba, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit naaawa sa atin ng Diyos kapag hindi naman natin ginagawa yung isang bagay, ano po ba yung ma-achieve natin? Wala, di po ba? So, pangarap lang din. So, sa pagtupad ng pangarap, di po ba, kaakibat natin yung nag-give tayo, nag-share tayo. Kasi, pag nasa Diyos tayo at ibinibigay sa atin yung mga blessings na hinihingi natin, yung more than what we reserve, dapat nag-give din tayo, nag-share din tayo sa others. Yung blessing natin, tinutulong din natin. We're helping the needy, we're providing love or other emotional support or caring to others, hindi lamang material things. Dapat we share, we give. Hindi lang nagtatapos sa kumita tayo, hindi lang ganon. Na-bless tayo ni God, so we need to give and we need to share. So, di po, masarap ang pakiramdam kapag nagbibigay ka, nag-share ka ng blessings, tapos meron tayong nagkakaroon tayo ng self-fulfillment, di po ba? At meron tayong self-worth. Meron po tayong pakiramdam sa sarili na parang masaya. Masaya ang pakiramdam ng nagbibigay. But, sabi po, you cannot give what you don't have. Paano ka makapagbibigay kapag wala ka? Ano yung wala ka? Wala kang kakayahang magbigay, wala kang mga bagay na ibigay, pera o anumang bagay yan. Kapag wala ka, ano nga po ba ang maibibigay natin? Paano tayo tutulong? Wala naman tayong ibibigay eh. Tapos we don't have any things that we can share. Wala eh. So, nakakalungkot kapag ang pakiramdam mo gusto mong tumulong pero wala kang maitulong. Wala kang maibigay. Masakit na isipin na gusto mo man tumulong, pero wala eh, wala tayong kakayahan, wala kang maibigay. Kasi nga, yung iniisip mo, panaginip lang eh. Wala kang ginawa para makuha mo yung mga bagay na pinangarap mo. So, and ang magiging end result nun, wala lang. Puro pakiramdam lang. So, sabi pa, if you don't have big dreams and goals, you'll end up working for someone that does. Gusto po ba natin yung
habang buhay na lang tayong magtatrabaho para sa iba? Gusto ba natin maging empleyado na lang tayo habang buhay na minimum wage lang tayo? Di po ba masarap din naman na ah, di ba lagi nating sinasabi na hindi naman habang buhay empleyado ka na lang. Mas masarap din naman na meron kang kahit isang maliit na business, meron ka. Kasi ito yung tumutupad sa mga pangarap mo eh. Ito yung nagbibigay sa'yo ng big dreams kapag ka hindi lang sa pagiging empleyado natatapos yung buhay mo. Kasi yung iba nagtrabaho, 65 years old, wala rin eh. Pag meron kang negosyo, kahit papano, nagkakaroon ka ng ano eh, iba kasi yung may business, iba kasi yung at naipapamana mo pa to sa mga anak mo. Di po ba? And then, money is a tool. Sorry po, hindi ko makita. Freedom is the money is a tool, not a goal. Freedom is the goal. Don't forget that. Yun po ang sabi. So, hindi naman lahat tungkol sa pera lang eh. Hindi naman dapat ang pera ang magpapatakbo sa atin. Dapat yung pera, tayo ang nagpapatakbo sa pera. Hindi yung pera ang nagiging, di ba yung iba yung pinapanginoon yung pera. Huwag po natin kakalimutan yan. So, eto na po yun. Bago po tayo mag-umpisa, sabi nga, sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trusting in the Lord and aligning your plans with His will. So, eto na po yon ang topic natin for today, ladder to success. Ito po yung you to dreams. Kaya po, nag-umpisa tayo dun sa pangarap, di po ba? And ang sabi din po dito, ito daw po yung tamang daan para maabot natin yung success natin. So, dito sa IM Worldwide, ito yung how you can reach your dreams step by step here in IM Worldwide. So, saan nga po ba mag-uumpisa ang lahat? Saan po ba nakaturo yung kamay? Sa akin at sa inyo. Lahat po na yan nag-uumpisa sa atin. At sabi na nga po ni Stephen Covey, visualize the end before you begin. Dapat po, yun nga yung sinasabi ko nung una, meron na tayong clear vision. Dapat nakita mo na kung ano talaga yung end nung gusto mong umpisahan. Dapat alam mo na kung ano yung gusto mong marating and then umpisahan mo para alam mo kung ano yung step by step na dapat mong gawin. And then, kasi pag dito na yung pumapasok na yung right mindset eh. Dito na pumapasok yung pag may pangarap ka and goals ka, dapat nakita mo na yung pinakadulo nung mga pangarap mo. So, sinisigurado mo na yung gusto mong makuha, na-visualize mo na. So, yung clear vision is very important. And dito, lahat ay mag-uumpisa sa'yo. Ito yung everything will rises and everything will fall kapag ang lahat tungkol sa'yo. Kasi nga, ikaw ang magpapatas sa sarili mo at ikaw rin ang gagawa kung paano ka bababa. So, para po makapag-umpisa tayo, so here we need to have good listening and learning attitude. Dapat po magkaroon tayo ng magandang attitude, marunong tayong makinig, at marunong tayong pag-aralan yung mga dapat nating matutuhan dito sa IM Worldwide. Una po, dapat maging mabait. Dapat po, dito sa IM, dapat wala tayong pride. Kailangan maging humble tayo.
And then, magkaroon tayo ng good character. Sabi nga, sa buhay, kailangan natin na magkaroon ng magandang attitude, more so na magkaroon tayo ng pag may maganda kasi tayong attitude, magkakaroon tayo ng magandang pakikisama sa mga leaders natin at sa mga mentors natin. At ito yung makatutulong para magkaroon tayo ng magandang relationship dito sa ginagawa natin sa IM Worldwide. Then next po, sabi, obey and listen. So, dapat hindi ka lang matutong sumunod, matuto ka ring makinig. Katulad ng lahat naman po ng sinasabi sa atin at itinuturo sa atin, hindi naman po makasasama sa atin yan. Kasi yung pagiging masunurin, ang resulta po niyan, matututo po tayo at mapapalakad po natin ng maganda yung ating hanap buhay. Kasi po, yun naman talaga yung goal dito kung paano natin maaayos ng mabuti at magiging successful yung ginagawa natin dito sa IM. Sabi nga, ano pa yung magiging benefit pagka good ka, yung may magandang attitude? Syempre, may enhance mo yung well-being mo. Tapos, magkakaroon tayo ng stronger relationship with our mentors and with our co-leaders. Then, next po, yes, mentor. Dapat po, hindi lang tayo mabait, hindi lang tayo nag-uubay at nakikinig, lagi po tayong yes mentor attitude. So, paano ba yung mag-yes mentor attitude? Kasi po, dapat pag sinabi ng mentor natin, Mens Chang Chang, kagaya ngayon, Mens Chang Chang, OTS, wala tayong host, mag-host ka. Wala pong 1 minute, sumasagot si Mentor Chang Chang, si Mentor Ani. Mag-pray ka. Ano pa po yung dapat nating matutuhan? Attend ka ng training. Kasi lahat naman na yan, makatutulong sa atin. Hindi naman sasabihin ng mentor mo na gawin mo yan kung makasasama sa'yo. Tatandaan po natin lahat ng mentors natin, lahat ng upline natin, even our co-leaders, lahat ng sasabihin nila, makatutulong po yan sa atin. Magiging beneficial po sa atin lahat yan. Kasi nga, kung ano yung pinagdaanan nila, iyon yung nire-relay nila sa atin. Kasi napagdaanan nila, so tayo naman dapat sumusunod din sa kanila kasi nga walang mentors na dadalin ka sa hindi maganda. Lahat ng mentors natin aakayin ka pataas kasi nga di po ba lagi nilang sinasabi see you on the top kasi hindi ka iiwanan ng mentors mo. Kaya pag lagi kang nag-yes mentor, nasa tamang daan ka. Then, AKNY. Ano po ba ibig sabihin na yan? Ito po ay isang attitude. Ano po ibig sabihin yan? Alam ko na yan. Alam ko na yan attitude. Meron po tayong mga leaders na galing sa ibang mga networking companies na marami na rin namang napagdaanan. Kaya pag nag-join sila dito sa IM, hindi na sila a-attend ng training. Sasabihin nila, alam ko na yan Ganyan din dati sa amin. Dito po, dapat kapag ka nag-join ka dito sa IM Worldwide, dapat empty cup. Kasi po, iba-ibang company, iba-iba naman ng mga rules yan. Iba-iba rin yung ginagawa, hindi pare-parehas. Pero among other companies dito sa IM networking companies, dito sa IM Worldwide, sila yung may pinakamagandang compensation plan at sistema. Kaya po dapat we always have a room for improvement. We always have a room for learnings. Kasi po hindi naman lahat alam natin Dapat lagi tayong empty cup. Dapat lagi tayong willing na
matuto pa ng higit pa dun sa kaalaman natin. Then, take over your fears. Ano po ba ibig sabihin ng take over your fears? Huwag matakot na gawin yung isang bagay, lalo na at ito ang tutupad sa mga pangarap mo. We need to take risk. Dapat matuto tayong sumugal. Lalo na kung sigurado ka na yung kumpanyang pinasukan mo ay may magandang produkto at may magandang compensation plan. Huwag kang matakot sumugal. Huwag kang matakot na harapin kung ano man yung mga bagay na hindi ka pa nag-uumpisa ay kinatatakutan mo na. Tatandaan po natin, life is a battle between fear and dreams. So, mamimili ka lang. Matatakot ka o yung pangarap mo? Yun lang po ang pipiliin mo. Mamimili ka lang. Matatakot ka, hindi mo matutupad yung pangarap mo o tutuparin mo yung pangarap mo. Kaya kailangan kapag ka alam natin na kapag po alam natin na nasa tamang daan tayo, huwag kang matakot. Kasi dito po, laging, di ba, kasama natin ang Diyos. Di po ba lagi tayo natin sinasabi, put God first. So, huwag kang matakot kasi kasama mo yung Diyos. So, at yung mga mentors mo, alam mo, hindi ka pababayaan. Then, don't be afraid to fail. Sabi nga, huwag kang matakot na harapin mo yung mga failures. Huwag kang matakot na madapa. Di po ba? Kahit naman saan meron mga failures, merong mga rejections, merong mga obstacles. Pero pag natakot ka, mabigo, wala kang mararating. Yung ano natin, yung failures natin, yan yung pwede nating make it as an inspiration. Make our failures as an inspiration to strive harder. Wag tayong basta yung ma-distract or bigla na lang tayong manlumo kasi nag-fail tayo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng failure? First attempt in learning. Ibig po palang sabihin na first attempt lang yan. So, pag nabigo ka sa first attempt, punta ka sa pangalawang attempt, third attempt, fourth attempt, fifth attempt, hanggang sa marating mo yung gusto mong makuha. Hanggang sa maabot mo yung pangarap mo. So, failure, hindi po yan, hindi hindrance yan. Ano yan, pinapatibay lang tayo. Pinapatibay lang tayo ng mga bagay na dapat nating, it makes us stronger pag may failures. Then, dito na po yung pag nag-fail, di ba maraming iba na gustong mag-quit. Decide not to quit. Wag po tayong basta susuko. Ako po, isang example na to. Nung una akong nag-join, nagkaroon kagad ako ng mga distractions. Nagkaroon kagad ako ng mga frustrations dito sa IM. Sabi ko sa nanay mentor ko, ayoko na, magko-quit na ako. Kasi akala ko, ayoko po nung may nagagalit, ayoko po nung, parang hindi sanay yung dibdib ko sa ganon. So, hindi lang po 2 beses, 3 beses po na sinasabi ko sa nanay ments ko na gusto ko nang mag-quit. So ngayon, sabi ni Mentor Normelin, yung aking angel mentor, pagka nag-quit ka, wala namang problema. Pero, ang IM, worldwide, hindi mawawala yan. Magpapatuloy yan.
Ako, magpapatuloy ako. Yung mga leaders mo under you, magpapatuloy yan. Kung ikaw huminto, handyan ka na lang. Pero kami, magpapatuloy kami. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang right there and then na-realize ko, nawalan ako ng kibo. Sabi ko, oo nga, ano. Tama naman. Hindi mawawala yung kumpanya. Kasi ang ganda ng produkto. Maganda yung business compensation plan nila. At nakikita ko dumadami. Dumadami yung nagjo-join. Kasi nga, ganun kaganda yung ating business. So, doon ko na-realize na hindi dapat lumalabas sa atin yung pagkikwit na ayaw mo na. Kasi lahat pala na yan, dadaanan natin. Lahat ng failures, lahat ng takot, lahat ng rejections, lahat ng frustration, dadaanan yan natin. Kailangan maging strong tayo at pag nakikita mong nasa tamang daan ka, never quit. Then, discipline yourself. Discipline yourself. Ito po yung magkaroon tayo ng ability to control ourselves and take action to achieve our goals. So, ano po yung dapat natin gawin para madisiplina natin yung sarili natin? Una po, dapat, yun na nga, set goals. Set goals, remove distractions. Wag po tayong basta-basta mag yung isip natin pag na-distract tayo, parang yun nga, magkukwit ka agad. Kasi part yan eh. Part yan ng proseso. Part yan ng learning. Then, practice daily. Attend po tayo ng trainings. Practice daily. End result niyan, lahat matututunan natin yan. So, then, i-track po natin yung progress natin. Nasaan na ba ako? Nasaan na ba ako ngayon dito sa IM? And then, sabi, find motivation. Lagi po nating hanapin kung ano yung makapag-motivate sa atin. Then, after that, hindi naman din tayo si Superman. Napapagod din tayo. Bigyan din natin ng time yung sarili natin to rest. Para, after a while, pag nag-rest tayo, refresh na naman tayo. Kumbaga sa computer, nag-reboot, na-refresh yung mind mo, and pag nare-refresh yung mind natin, nagkakaroon tayo ng energy to think over again. To think na, ano ba yung mas magandang gawin. And then, try to do some saya naman. Kasi hindi naman puro dapat tayo hard work eh. Hindi dapat ganyan. So, we need once in a while, dapat ano rin tayo, nagbibigay din tayo ng time para sa sarili. So, dapat yan, binabalansin natin. Nagkakaroon tayo ng sistema para sa sarili natin. Kasi, dapat, ang pinaka-importante sa lahat, yung sarili natin. Kasi, tayo yung gagawa eh. Tayo yung gumagawa kung ano yung gusto nating abutin, kaya dapat inaalagaan din natin yung sarili natin at dinidisiplina din natin. Then, sabi nga, our mind is like a parachute. It is best used when it is open. Di po ba mga mentors, yung parachute, bago siya bumaksak, dapat i-open mo para hindi ka lumagapak sa lupa. Para hindi ka dire-diretso. Hindi mabilis ang pagbulusok. Ganon din dapat yung ating isipan. Ganon din dapat na we're always na dapat open yung mind natin sa mga bagay na dapat nating matutunan. We need to always ready to any suggestions, learnings that will help us grow, and willing to consider new ideas, concepts, and perspective. Dapat po yan. Yun po ang pinakamaganda. Kapag ka-open yung mind natin, marami tayong makukuhang positive ideas, mga options, and mga comments from our mentors na magbibigay push dun sa ginagawa natin. Dapat po always
be ready para hindi close. Kasi pag sarado yan, ala po tayong marireceive. Wala. Kasi pinaniniwalaan mo lang kung gusto mong paniwalaan. Hindi ka open for any learnings na gusto mong matutuhan. So, yan po yung dapat na lagi nating tinatandaan na willing to consider new ideas, concepts, and perspective. Sabi po dito, coincidence or not. Sabi po, if A to Z equals to 1 to 26, then knowledge, ang equivalent po pala niyan ay may equivalent numbers. So, knowledge is equal to 96%. Hard work, ang equivalent po pala niyan is 98%. So, ibig pong sabihin, parehas naman silang importante eh. Parehas silang kailangan, parehas silang formula sa buhay natin, sa success natin. Kailangan meron tayong knowledge at meron tayong hard work. But hindi pa sila 100%. So, kailangan po natin ng attitude. Attitude equivalent to 100%, di po ba? So, mayroon nga tayong knowledge, meron nga tayong hard work, pero kung hindi maganda yung attitude natin, sa palagay niyo po ba, kapag mayroon tayong hindi magandang pag-uugali, ano man yung gusto mo sa buhay, kapag hindi maganda yung ugali mo, may mararating ka? Karamihan po, di ba, pag mayroong bad attitude, hindi naman po nila nakukuha yung goals nila. Hindi po nila nakukuha yung mithiin nila sa buhay. Hindi po ba? Kasi pag meron kang negosyo, lalo na po dito sa IM World, kailangan natin ng magandang attitude. Ito po kasi yung key benefits na meron tayong magandang attitude. Nag-i-increase yung productivity natin. It increases our productivity. Tapos, nag-i-improve yung relationship natin sa mga leaders natin. Tapos, nagkakaroon tayo ng better team dynamics. At nagre-reduce din po ito ng stress levels sa grupo kapag may maganda kang attitude. Nag-e-enhance din po ito ng problem solving. Pag maganda yung pag-uugali mo, doon sa mga leaders mo, madaling resolbahin ang anumang problemang darating. Tapos, it increase resilience. Tapos, nagmo-motivate pa ito ng mga leaders mo. Tapos, nag-i-improve pa ito, it improves leaders' retention. And positive image, ang end result po, nagkakaroon tayo ng we build bigger teams kapag ba mayroon tayong magandang pag-uugali. So, sabi nga po, attitude is everything. Mayroon ka mang knowledge, mayroon ka mang hard work, nag-aaral ka man, kung hindi maganda yung attitude mo, baliwala rin yung lahat. Tapos, sabi pa po, life is 10% what happens to me and 90% of how I reach to it. Attitude. Di po ba? So, 10% lang yung nangyayari sa buhay eh. Pero 90% mas malaki yung porsyento kung paano tayo nagre-react dun sa mga pangyayari sa buhay natin. And then, sabi pa po, I may not be there yet, but I'm closer than I was yesterday. Dito po dapat yun nga pag nagla-learn tayo, dapat hindi mo pa man naaabot yung gusto mong marating, pero dapat malayo ka na kung nasaan ka nag-umpisa. Ako po, hindi ko pa nakukuha yung, ala pa ako sa dulo pero alam ko po, medyo malayo-layo na ako. Malayo-layo na ako kung saan ako dati.
hindi po tayo titigil hangga't hindi tayo nakukuha yung gusto nating marating. So, I'm might say 40% pero I know mahaba-haba pa po. Mahaba-haba pa yung lalakarin natin. And Mans Carol, can you stop share para mawala yung nakasulat sa gitna? Then share screen ka ulit. ba't nga po ba nagkaganon? May nagsusulat eh. And then share ka ulit para bumalik doon. Ay, sorry po. Okay lang. Hindi ikaw yun. May ibang nagsusulat. Okay. O yan. Nawala na. Yeah. So, next po, we don't see things as they are. We see things as we are. Ay, ayaw na pong bumalik sa ano. Ayaw na pong mag-slide. I-click mo ulit sa gitna para makita mo yung nasa ilalim. Sa lower right-hand side. Ayun o, meron doon. May arrow dyan. Wag yan. May arrow yung left. Nasa pinakadulo. Yes, yan. Yun. Sabi nga po, think, do, be positive. Lagi po tayong mag-isip ng positibo sa buhay. Lagi po tayong be optimistic sa buhay. A bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. Pag po ba flat tire, syempre po, ano yan eh, walang hangin. Paanong tatakbo yung sasakyan kapag walang hangin? Para tumakbo ng maganda yung sasakyan, dapat punuin mo ng hangin para bumilog uli. Parang tayo lang sa buhay. Dapat kapag alam natin na flat tayo, punuin natin yung sarili natin ng learnings. Punuin natin yung sarili natin kung paano tayo uusad. Next po, learn network skills. Basics. Dapat yan po ang una nating pinag-aaralan, mga basics. So, ito po, ano po ba yung mga basics? Ito po yung mga pangunahing kaalaman that we need to learn. Because dito po, yung mga first basics na dapat nating matutunan, dito po lahat kasi nag-uumpisa eh. Ano-ano po ba yung una? Encoding. Importante po ang pag-encoding. Bakit po? Kasi dapat alam natin, pag nag-i-encode tayo ng mga pay-ins natin, dapat alam natin kung paano gagawin natin para makita natin yung mga yung dashboard, yung mga income, and yung mga RQVs, dapat alam natin yan. And then, yung positioning, dapat alam natin yan kung paano gagawin natin kasi importante yon. Ito po yung may make or break nung team mo eh. Kapag maganda ang positioning, maganda ang panik ng income. Then, manual discussion. Kailangan po, yung manual discussion, kailangan din po yan. Importante nating matutuhan yan. We need to learn basic manual discussion, especially our new leaders after joining. Dapat po, yung mga new leaders natin, kapag
nag-join sila kaagad, dapat ito na kaagad yung pinapaaral natin sa kanila. Kailangan na maipaintindi natin sa mga bagong leaders natin kung bakit nandito tayo sa IM Worldwide. And magkaroon dapat sila ng willingness na matutuhan, at dapat meron din tayong willingness na turuan yung mga bagong leaders natin. Tapos i-share natin yung alam natin, yung knowledge natin, yung natutuhan natin, and yung mga bagay na mga techniques na natutuhan natin dito sa IM Worldwide, dapat isine-share po yan sa mga leaders natin, lalo na kapag mga bago sila, kasi para matutuhan nila kaagad kung ano-ano itong ginagawa natin dito sa IM Worldwide. Then, tee-up. So, ito po, importante rin yung pagti-tee-up, kasi hindi naman basta-basta kapag meron kang mga kliyente, kaagad ang sasabihin mo na kaagad yung negosyo natin, yung produkto natin, na hindi man lang natin na iti-tee up yung mentor natin dun sa kliyente natin. Kasi ito, napapag-aralan po natin ito sa mga trainings. Kaya dapat wag tayong nag-miss ng mga trainings, kasi isang magandang bagay na nagkakaroon ng bago natin i-discuss yung kung ano na yung IBP dun sa kliyente natin, dapat nagkakaroon ng rapport between the mentors and dun sa kliyente. Dapat alam po natin yan. Yan po, makikita natin yan, yung tamang pagtitip kung uma-attend po kayo ng training sa ABC rule. Handun po yan. Kaya importante po lagi uma-attend tayo ng training. And then, presenting and closing a deal. So, importante po ito, yung pagpe-present at pagko-close ng deal. So, saan po ba natin ito matututunan? Ito po yung important key sa IM5. Dapat po alam natin yung IM5. Ano-ano po ba yung IM5? Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Yan po ay kasama sa presenting and closing a deal. So, dapat important key factor yung alam natin yung IM5. So, we need to master yung pagpe-present, kasi po dito po mo ipinakikilala yung kung anong klaseng negosyo meron tayo, kung bakit kailangan ng client na mag-join, kung paano natin siya mapapa-join. Kaya dapat alam natin yung tamang pagpe-present, at dapat pinag-aaralan natin yung negosyo natin and yung business compensation plan para kuha natin yung atensyon ng client natin. At tatandaan nyo po, pagka di ka marunong mag-present, you will never be successful dito sa IM Worldwide. Kasi po, unang-una, dapat alam mo kung ano yung negosyo mo, kung ano yung produkto mo, at kung paano mo ipapaliwanag ng maganda yung business compensation plan. So, pag-aralan po natin yung IM5, kasi po importante po yan. Then, Facebook marketing. Alam mo naman po natin, tayo dito, online business po tayo. So, bahagi na po ng mga business ngayon, yung Facebook. Marami na po, di po meron tayong marketplace sa Facebook. But, mapapag-aralan po natin yan. Meron pong Learn Facebook Lift with VP Aika Lorraine Oy. Meron po yan sa YouTube. So, punta lang po kayo sa YouTube at
Kasi po importante din yan yung Facebook natin, yung facade, yung mukha nung ating mga pages, tapos yung mukha ng business natin. Dito po kasi makikita kung talagang reliable at totoo yung business natin. Importante po ito, yung pagpo-post natin. Dapat nag-i-encourage tayo ng positivity. Tapos, ano po ba yung dapat nating i-post? Yung goodness ng product natin, yung mga testimonies, ng mga taong gumamit na nung produkto natin at kung gaano ito ka-effective. Then, wag po tayong magpo-post ng mga negative na mga bagay sa Facebook natin kasi baka po ah, yung nakakabasa or yung humahanap ng tamang produkto kapag may negative na mga post po tayo dun sa ating Facebook, malamang po hindi na sila maniniwala na totoo yung ginagawa nating negosyo. Kaya always post yung pong makabuluhan at mag-encourage sila na kailangan nilang natotoo yung produkto natin and totoo yung IM Worldwide. So, importante po na ayusin natin yung ating Facebook. Then, starting small groups. Dito po, pwede po tayong magsimula ng, mag-create po tayo ng small groups. Mag-set po tayo ng meetings, mag-umpisa po tayo sa, yung iba po, nag-uumpisa lang sa 3, 4, 5, hanggang sa dumami na. Kailangan open po tayo sa discussions, open po tayo na we need to set goals, improve yung quality ng mga leaders natin, kung paano po natin i-improve. Tapos, dito po mag-uumpisa yung communication doon sa mga leaders and mentors kasi ito po yung best way para magkaroon tayo ng right communication with our leaders. Tapos, meron din tayong pag may maganda kasing communication, magkakaroon din po tayo ng good relationship with our leaders. At importante po na learn the business fast. So, as fast as you can na mapag-aralan po yung ating business, as fast as we reach our goals. Mas maaga nating matututunan yung negosyo natin at mas mabilis, mas madali nating makukuha lahat ng pinangarap natin sa buhay. Kasi dito, pagka lagi kang may delayed gratification or yung procrastinate ka, yung lagi mong okay lang yan, bukas na lang, wala kang mauumpisahan kapag lagi mong pinagpapabukas yung mga bagay-bagay. Mas mabilis, mas matulin, mas maaabot mo ng madali yung mga pangarap na gusto mong makuha. And sabi nga, knowledge, learn, at sabi nga po, pag meron kang knowledge, pinag-aralan mo, ang end result, earn. Di po ba? Pag yung mga bagay na pinag-aralan, yung kaalaman mo, pinag-aralan ng mabuti, ang magiging po niyan kasi mabilis kang makakakuha ng earnings. Mabilis mong magagawa yung mga bagay na gusto mo. Then next po, learn. Learn trainings.
Dito po, kasi pag uma-attend po tayo ng trainings, mas mabilis po tayong natututo. Mas mabilis po tayong nagkakaroon ng kaalaman para magawa po natin yung business natin. Dapat po lagi tayong attend trainings everyday. Hindi po natin kalulugihan yung mga trainings na ina-attendan natin. Then, wag na po nating hintayin na i-text ka pa ng mga mentors mo na may trainings. Tayo na po mismo ang dapat na naghahanap doon sa mga group chat natin na meron tayo na kung ano yung link. Kasi everyday naman po may nagse-send ng link eh. Everyday naman po meron mga leaders na nagse-send ng link. So dapat wag na nating hintayin yung mga mentors natin. Sa atin na magsimula kung gusto talaga nating matuto. Tayo na yung magkaroon ng initiative na maghanap ng mga links at wala na pong maraming excuses. Pag gusto mo talagang matuto, ikaw mismo sa sarili mo, kasi di po ba sinasabi, pag may gusto, may paraan. Pagkaayaw, maraming dahilan. So, ito naman po libre eh. Libre naman po yung mga training sa company, hindi naman kayo magbabayad. A-attend lang kayo. A-attend lang kayo araw-araw. Ang ibibigay nyo lang po dito, konting time at yung willing to listen and to learn. Yan po yung importante kapag uma-attend tayo ng trainings. And then, mentorings. Sa mentorings po kasi dito kasi kino-culture natin yung ating organization eh. Share and teach what we learn, tapos dun sa mga downlines natin. I-share natin yung napag-aralan natin dun sa mga downlines natin or yung mga leaders natin. Then, tayo namang mga leaders, kung talagang gusto pa nating matuto, pwede naman tayong mag-connect dun sa mga mentors natin. Kasi may iba't iba tayong mga top mentors na willing mag-mentor, yung tinatawag nating mamiso, kasi iba-ibang leaders, iba-iba ng advices. So lahat na yon pwede nating kapulutan ng mga magagandang ideas kapag nagme-mentoring tayo. So importante rin po 'yan. Sharpening your saw. Ito po, maganda rin ito, yung sharpening your saw. Ano po ba yung ibig sabihin nun? Dapat lagi nating hinahasa yung kaalaman natin. Dapat lagi tayong nag-aaral. Hindi lang tayo nag-i-stop dun sa kung ano yung alam mo na. Hindi dapat tayo humihinto dun sa ito lang ito ito lang kasi natutuhan ko. Dapat magkaroon tayo ng initiative na patuloy nating humanap ng kaalaman para matuto tayo. Para lang yan dun sa yung kwento po na mayroong dalawang tao na mayroong matalim at mas matalim na lagari. So sa palagay niyo po, sino yung mas magkakaroon ng maraming puno kapag yung mas matalim, lagi niyang inihahasa yung kanyang lagari. Di po ba? Kahit gaano ka kasipag, pag mapurol yung gamit mo, maghapon mo yang puputulin, pero hindi mo makukuha yung numbers ng trees na naputol nung pangalawang person na naghahasa lagi ng kanyang lagari. So, make sense, di po ba? Pag mas matalim, mas may kaalaman, mas marami kang magagawa. Mas marami kang matututunan, mas marami kang achievements na makukuha. Ang sabi po, the key to success is to consistently surround yourself with positive, successful people. Totoo po, di po ba? Kapag lagi na
kapag po lagi na, ay, wala po, sorry. Kapag po lagi na ang ikaw inilalapit mo yung sarili mo dun sa mga tao na ah, positibo sa buhay, yung mga successful sa buhay, syempre po mahahawa ka rin. Ang tawag po doon, law of association or law of attraction. Inilalapit mo po yung sarili mo dun sa mga tao na pwede kang magaya. Kasi kaya positibo sila sa buhay eh. Meron silang nagawang maganda sa buhay. So dapat dun sa mga tao na magkakaroon tayo ng magandang experience, magandang results. So, yun, yung magtuturo sa atin, yung mga tao na yun, para mahila din tayo or magkaroon tayo ng inspiration gawin yung mga ginagawa nila. Associate ourselves to people who have a positive outlook in life, who already have results. So, lagi po nating tatandaan, di po ba ang sinasabi nila, pag humalo ka sa mga taong tambay, tambay ka rin. Ikaw yung ika-anim na tambay. Kapag ka naman inihalo mo yung sarili mo dun sa mga taong laging nag-aaral, mag-aaral ka rin. So, maging ano po tayo, maging watchful tayo o maging lagi po dapat natin tinitingnan yung mga taong sinasamahan natin. Kung sino yung makapagbibigay sa atin ng magandang encouragement, dun po tayo sumama sa mga tao na yon. What you have learned, you teach. Sabi niya, what you have learned, you teach. Kung ano yung napag-aralan natin, kung ano yung knowledge natin na meron tayo, dapat itinuturo po natin yan. So, everything that you are, you pass it down to your downlines. Your knowledge, your skills, and attitude. So, napakaganda po na ito po yung dapat na ginagawa natin, yung willingness natin na hindi po tayo magiging selfish. Willing po nating i-share yung mga bagay na natutunan natin, yung mga skills natin, yung knowledge natin, at pinaka-importante po yung attitude natin. Maging best example po tayo. Kung tayo po ay mga mentors, tayo po ay mga leaders, maging best example po tayo dun sa mga downlines natin. Kasi hindi po natin kalulugihan yung magturo. Kung ano po yung naibibigay natin dun sa mga leaders natin, dahil tinuturuan natin sila, dahil binibigyan din natin sila ng kaalaman, I'm sure po yung mga leaders natin, ganun din po yung ibibigay natin. Kung ano po'y napag-aralan natin at kapag tinuro natin, ganun din yung gagawin ng mga leaders natin. Mai-inspire din natin sila, mai-ignite sila, mafa-fire up sila, mai-empower sila, magkakaroon sila ng encouragement, magkakaroon sila ng tamang information, magkakaroon din sila ng inspirasyon, mai-inspire sila na gawin yung mga bagay-bagay na alam nila na makabubuti sa kanila at mag-e-excel. Mag-e-excel yung mga leaders natin. Tapos, ano yung po yung end result? Magli-lead to success. Ano yon? Sino yung panalo? Yung tayong lahat, yung grupo natin. Kasi, magwi-win tayo eh. Magiging malaki yung grupo natin. So, tatandaan po natin, huwag tayong maging madamot na magturo na yung mga kaalaman na dapat nating ibahagi dun sa mga leaders natin. Next, sabi po, duplicate. Dito po, dapat yung nagke-create tayo, leaders tayo eh, nagke-create din tayo ng leaders. Ano po yon yung leverage? Ano po ba yon? Nag-i-influence tayo ng mga tao na kung ano yung kaalaman natin, dapat pareho ng leaders natin. Di po ba dito,
eksakto. Kung ano yung alam natin, eksakto, dapat alam ng leaders natin. Copy-paste business po tayo, di po ba? Identical, twins. So, dapat po, makapag-duplicate din tayo ng mga leaders natin. Yung mga bagay na itinuro natin, dapat alam din ng leaders natin para sa susunod, sila naman yung magtuturo dun sa magiging leaders nila. Kailangan natin silang tulungan, yung mga leaders natin. Kailangan na ito lang po kasi yung only way para mag-succeed tayo. Tapos, pag winner yung mga leaders natin, winner din po tayo. Kasi po di po ba people's business tayo. So kung ano yung ginagawa natin sa mga leaders natin na parehas, na eksaktong-eksakto, ganun din po yung gagawin ng mga leaders natin sa magiging leaders nila. Successful ang buong organization kapag kung ano yung alam natin, alam din ng mga leaders natin. Leaders create leaders, di po ba? Kung ano ang puno, yun ang bunga. Wala naman pong mangga na namunga ng santol. Dapat kung ano ito po yung sinabi ko kanina. Yung dalawang susi po. Hindi mo naman pag dinuplicate mo yan, pag hindi eksaktong-eksakto, hindi po mabubuksan yung pintuan, yung dinuplicate mo. Pag pinaduplicate mo po yung key, dun sa original at hindi nakuha ng eksakto, hindi po mabubuksan yung pintuan, hindi po ba? Kahit anong gawin mo, hindi po mabubuksan. Hindi po ba? True leaders don't create followers. They create more leaders. So, nawala po ba yung slides ko? Meron man. Okay po. So, ito po yung sinasabing duplication. Dapat eksakto. A leader is one who knows the way, goes the way, shows the way. After po nating mag-duplicate, dapat po marunong na tayong mag-delegate. Delegate means to mentor. Tayo pong mga mentor, syempre po, di ba, eksakto na nga nag-copy-paste na po tayo, nakapag-duplicate po tayo. Dapat, alam na nating i-delegate yung mga bagay-bagay dun sa mga leaders natin. The role of a mentor, guide, teach, support, encourage. Lead by example, motivate, teamwork, win. Di po ba? Kasi katulad po ng ako po, yung nanay mentor ko po, naturuan niya ako, na-duplicate niya ako. So, nung alam ko na yung mga bagay-bagay, sinasabi niya sa akin, oh, Ments Carol, ikaw na ang gumawa nung pagpe-pay-ins, alam mo na yan. Dapat alam mo na kung paano mag-order ng mga maintenance natin. Dapat yung mga dapat kong matutuhan sa IM, na-delegate na akin. Nung una nga, sabi ko, ba't ganun? Hindi na ata ako sinusuportahan ng nanay mentors ko. Nung pala, dapat pala talaga, alam mo, na yung mga bagay na yon kasi hindi lang naman ikaw ang magiging leader Maraming darating. So, kapag ka alam mo na, sa iba naman siya magtuturo. Sa ibang leaders naman niya gagawin kung ano yung ginawa niya sa'yo. So, ikaw naman ngayon na-delegate ka na, kapag ka nagkaroon ka ng leader, kung ano yung itinuro sa'yo, yun naman din ang gagawin mo. So, kapag ka naturuan mo na siya, ide-delegate mo na ngayon dun sa leader mo, yung na-duplicate mo dun sa angel mentor mo. So, para po mabilis ang magiging proseso. Kasi kapag isa lang ang gagawa, mabagal po ang magiging
ang magiging proseso. Ito po yung division of task. Hindi po pwede pong isa lang. Dito po dapat lahat magkaroon tayo ng delegation para yung pagpoproseso ng mga bagay-bagay na dapat nating na malaman, gawin po nating i-division of task natin para to run smoothly the organization. Kasi po, pagka ganitong merong delegation at smooth yung takbo ng organization, magpo-prosper po yung team natin. At dapat po, may trust ka doon sa mga leaders mo. Pagtiwalaan mo yung mga leaders mo na kaya nilang gawin yung dinelegate mo sa kanila, yung task na sinabi mo sa kanila. Teach application part. Don't rob his or her chance to be a leader. Nagtiwala ka. Tinuruan mo siya ng mga application part. So, maniwala ka na yung itinuro mo, kayang gawin ng leader mo. Bigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan niya sa sarili kung ano man yung natutuhan niya, kaya niyang gawin para magkaroon din siya ng motivation na gawin yung bagay at maipakita niya sa buong team yung itinuro mo, yung dinelegate mo sa kanya ay kaya nang gawin. O baka mas higitan pa niya kapag na-motivate siya na kaya ko palang maging isang leader. At dito po may 4 stages of delegation. Sabi nga, I do, you watch. You do, I watch. You do it with someone else. Di po ba sabi, I do, gagawin ko. Tapos, manood ka. Magbibigay ako ng example para matutunan mo kung ano yung ginagawa ko. So ngayon, ayun nga, gagawin ko uli, I do, you watch. Panoorin mo. Panoorin mo para kung ano man yung ginawa ko, kailangan matutuhan mo yan. The next time, ikaw naman, you do, I watch. Panunuorin kita kung kaya mo nang gawin. Pag mayroon mali o dapat itatama ko. Para next time na kapag ka ikaw na lang ang gumagawa with someone else, kaya mo na. So, dapat po ito lagi nating sinasanay sa mga leader natin. I do, magbibigay ako ng example kung how I will do it. Then, the next time gagawin ko, I do, you watch. The next is you do, I watch. Then you do it with someone else. Cycle lang po, di po ba? Paulit-ulit lang yan. Cycle. Then, nakapag-delegate ka na, so syempre, makakapag-multiply na. Ibig sabihin, yung naituro mo, napag-aralan na ng mga leaders mo, naituro din nila sa mga leaders nila, ibig sabihin, nagmumultiply na, dumadami na. Nag-gain ka na ng maraming leaders. Nag-gain ka na ng good leaders. Nagkakaroon ka na nag-a-accumulate ka na. Dumadami na yung team mo. Nagkakaroon ka na ng mga leaders na dahil sa ikaw ay na-duplicate, na-delegate, nagmumultiply ka na ngayon. So, yung mga leaders mo na naturuan mo, na naturuan mong mag-duplicate, naturuan mo ring mag-delegate, kaya nang gawin yung business, nagkaroon na ngayon ng mga leaders, ng mga downlines. Ngayon po, nakaka-build na sila ng their own teams or organizations. So dumadami na, nagmumultiply na yung organization mo. Dumadami na kayo. Kaya yun po yung importansya na dapat nagkakaroon tayo ng division of tasks. Kasi pag meron tayong division of tasks nga, yun po yung sinabi ko sa kanya kanina na may magandang proseso. Kaya dadami yung mga leaders natin. Lalaki yung ating team, nagbi-build na tayo ng malaking organization.
After nating mag-multiply, syempre po, yun yung sinasabi kong malaking organization, big network, big platform, malawak na, malaki na po yung ating grupo, yung organization natin. Expect, pag malaki yung organization, malaki yung network natin, syempre, mag-expect tayo ng worldwide struggles. Mag-expect tayo ng mga big responsibilities, hindi po madali. Hindi po madali na magkaroon ng malaking network. Hindi po madali na magkaroon ng malaking grupo. We need, yun nga po, bigger responsibilities, expect bigger struggles, mga hardships, mga challenges. Daan po lahat papasok yan. Don't expect to have a big network if you can't handle the pressure. Sabi nga. So, ando na po yun eh. Pag malaki yung grupo mo, iba-ibang tao na yan. Pag malaki yung grupo mo, the more na nagbi-build ka ng team, nagbi-build ka ng organization, iba-ibang tao, iba-ibang pag-uugali. Dapat, kailangan natin, alam mo ring i-handle yung mga pressure. Kasi, dadaan at dadaan po tayo sa mga challenges. Dadaan at dadaan po tayo sa mga trials. Hindi po nawawala yan sa pag-abot ng pangarap natin. Pero yung mga struggles na yan, lahat ng mga hardships na yan, kapag po na-overcome natin yan, alam mong i-handle yan, alam mong yung sarili mo kung paano humawak ng tao, yung mga pressure na hindi mo dapat laging pinapersonal. I'm sure po lahat yung totality niyan, yung opportunity, tsaka growth po yan dun sa big network na ginagalawan mo. Mas maraming nagtatanim, mas maraming aanihin, di po ba? I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Di po ba hindi baling konti na yung 1% lang, di ba, of 100 people. Ibig sabihin, mas maraming nagtatanim, mas maraming kumikilos. Pag pinagsama-sama mo po yan, marami ka ring aanihin. Kasi po, kapag ikaw lang ang nagtatanim, may tendency na merong distraction eh. May tendency na merong failures. Although, 100% yung effort mo, pero ikaw lang mag-isa. Ikaw lang ang gumawa. Mas mainam na yung ikaw, konti yung 1% lang yung kinuha mo, 100 tao ang gumawa para sa'yo. Yun nga po yung sinasabi ko, mas maraming nagtatanim, mas maraming aanihin. Ayan, nagkaroon ka na po ng big network. So, eto na po yung mga mentors. Magkakaroon ka ngayon ng big income, more earnings. Eto na mga mentors, nakikita mo na, natatanaw mo na yung pangarap mo kasi eto na yung income eh. Pumapasok na eh dahil malaki na yung grupo mo. Kita mo po, June 2024, Coach Mike and Mentor Ara Bernabe, 1 million. Ano lang po ito? A week lang ata. Di ba? Ang galing. Gusto niyo po ba ng ganito? Siyempre ako rin gusto ko. Pero yun nga po yung sinasabi natin, hindi siya madali, pero kakayanin. Kakayanin. The future is so bright, you gotta wear a shades. Diba? Yun po yung sinasabi na tanaw mo na eh, yung end of the tunnel. Nakikita mo na yung dulo. Maliwanag na eh, malinaw na eh, hando na eh, konting kembot na lang. So, focus lang po. Focus, alamin mo kung ano yung deepest why mo, and have a timeline.
Wag yung nag-focus ka pero dapat uugod-ugod ka na. Yun yung timeline mo. No, dapat nag-focus ka, alam mo yung deepest why mo, gawin mo ng mabilis kasi tanaw mo na. Tanaw mo na yung kung ano yung kalalabasan mo eh. Maliwanag na po lahat. Stable weekly income plus passive income, di po ba? Gusto niyo po ba yung may passive income? Yung kahit na natutulog ka lang, kumikita ka, naglibot ka, kumikita ka. Di po ba ang galing? Eto na yon, nakuha mo na, big dreams. Big dreams, start inside, take courage, involve effort, includes mistakes, build character, are achievable. Nakuha mo na po, eto na yon. The goal isn't about the money, the goal is living life the way I want to. Ito na yon mga mentors. Ito na yung pinaghirapan mo. Ito na yung mga bagay na nagdulot sa iyo ng maraming frustrations, nagdulot sa iyo ng maraming challenges. Hindi ka huminto. Lumaki yung network mo, nagmultiply ka, dumami yung income mo. Ito na siya. Natupad mo na yung pangarap mo. Magandang kotse. Diba? Mentor Shirley May Sibulan. McLaren. Ayaw mo po ba niyan? May passive income ka? At magandang bahay? 3-story. Ito na po yung kubo na ina-achieve po, di ba? Ito na yung kubo at yung sasakyan na gusto ko. Ayan na, mentors. Lahat nung ginawa natin, achieve na. So, why am I not successful yet? Bakit daw hindi pa tayo successful? Kasi, no big dreams, no big income, no big network, did not multiply, did not delegate, did not duplicate, did not teach, did not learn, did not have good learning and listening attitude. Sino po ba ang responsible? Bakit yung pangarap mo hindi natupad? Bakit hindi natupad yung pangarap mo? Kasi hindi ka nagkaroon ng malaking income. Bakit hindi ka nagkaroon ng malaking income? Kasi hindi ka naman nagkaroon ng malaking network eh. Kasi hindi ka nag-multiply. Bakit ka hindi nag-multiply? Kasi hindi ka nag-delegate. Hindi ka nag-duplicate. Hindi ka nagturo. Naging selfish ka. Kasi wala ka namang ituturo eh. Kasi hindi ka naman nag-aral. Bakit hindi ka nag-aral? Kasi hindi ka naman nakinig. Hindi ka nag-aral, hindi ka nakinig. So, sino po ang responsible? Bakit? Ako, tayo. Responsibilidad po natin yung buhay natin. Responsibilidad po natin yung pangarap natin. Tayo po ang may kasalanan kung bakit hanggang ngayon hindi tayo umuusad. Responsibilidad po natin kung bakit hanggang ngayon handito pa rin tayo at hindi natin naaabot yung ating mga pangarap. Hindi po ba, mga mentors? Sorry po, ayaw na naman niya. So, do not reinvent the wheel. Why reinvent the wheel when you don't have to? Bakit nga po ba kailangan mong mag-invento ng ibang gulong? Eh, ayan na, pwede nang tumakbo. Sa palagay niyo po ba, kapag ginawa mong square yan, tatakbo ng matulin yan? Kapag ginawa mo po bang triangle yan, tatakbo ka ng matulin? Ayan na eh, ibinibigay na sa atin. Pagulungin mo na lang. Pagulungin mo na lang ng mabilis. Sumunod ka na lang sa proseso. Kasi yung proseso na yun yung tamang daan. Kaya tayo binigyan ng bilog na wheel. Ito yung tamang daan para marating natin yung gusto nating marating. Tayo po, you are the creator of your own destiny. Success doesn't come to you,
You got to go to it. Di po ba? Tayo po ang gagawa ng buhay natin. Tayo ang magme-make or break kung ano yung kapupuntahan natin sa buhay. Tayo po yung aabot ng success natin, hindi ibang tao. Hindi po lalapit sa atin yung success. Hindi po lalapit sa atin yung pag-unlad. Dapat po abutin natin, gawin natin. Take actions. Dream big, and if you believe in God, dream bigger. Maniwala po tayo. Libre lang ang mangarap. Libre lang ang pangarap. Pero dapat po, naniniwala tayo, unang-una sa Panginoon Diyos. Unang-una sa Panginoon na i-guide niya tayo, ililid niya tayo sa tamang direction. Na yung pangarap natin, dahil naniniwala tayo sa Kanya, gumagawa tayo ng mabuti, yung pangarap na malaki na yon. Alam ko po, pag para sa atin at with the Lord's guidance, siya po ang magtuturo sa atin ng tamang direction at alam ko po kung ito'y para sa atin. Ibibigay ito ng Panginoon Diyos. And sabi po sa Matthew 19 verse 26, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Thank you very much po mga mentors. This is Caroline Sapiandante. I am an agent of hope and I am worldwide. Thank you po. Thank you so much po, Mentor Caroline, sa learnings. You're welcome po. Ayan, thank you po, Mentor Caroline po, no? At talaga napakaganda po yung topic natin. Ang ikaway ko lang po dun sa ladder to success para po mabot talaga po yung ating mga goals. Talagang meron po talaga tayong proseso po na pagdadaanan. Talagang bibigyan tayo ni Lord ng mga pagsubok kung paano po natin yun malalagpasan. Kaya po talaga tayong sumuko, no? Tuloy-tuloy lang po para maabot po yung ating mga pangarap. Yan. Thank you po, Mentor Caroline. Picturean ko muna po kayo, Ate Mens. Design po. Yan, napakaganda po yung speaker natin, pang Miss Universe. Wait. And spotlight ko lang po yung sarili ko. Yan, design. Ay, wait lang po, mali. Lang po, Ate Mens. Sorry po, wait lang po, Ate Mens. Amin, naayos lang po. Yan. Yan, wait lang po. Ulitin ko po yun sa inyo, Ate Mens. Design lang po. Ayan, pa-open cam po. Gallery review po tayo mga mentors. Pa-open cam po. Sa mga kaya pong mag-open cam. 2 slides po tayo ngayon. Yan. Thank you po sa mga umatin po ng Zoom. Pa-open cam po mga mentors. Design po. 1, 2, 3. 2 slides po. Design lang po. 1, 2, 3. Yan. Thank you po. Ayan, sino pong may mga take-away o questions po? Unmute lang po or pa-chat box po. Sino pong may mga questions po, mentors? Ako po may sasabihin. Sige po, Ate Mens. Ayun. So, congratulations, darling Mens. Ayan, sabi sa'yo, kaya mo yan eh. So, ito po yung, si Mens Carol po kasi, isa sa example ng talagang merong yes mentor attitude. Alam niyo po kung bakit ko nasabi. I-spill the bean ko na po. Si Mentor Carol po kasi ay may matinding pinagdadaanan. Pero, dahil po sa nag-yes mentor siya sa mother conqueror natin, and sabi niya, whatever it takes is
gagawin ko to. Habang po siya ay may pinagdadaanan, inaaral po niya yung topic niya today. So, ganun po siya nag-yes mentor sa ating Mother Conqueror. Kaya proud na proud po ako kay Mentor Carol na naitawid niya yung kanyang speech despite dun sa lalim ng kanyang pinagdadaanan. Kaya darling, I'm so proud of you. Congratulations. Thank you po. Nanay Mens, magpapaiyak ka pa po. Ayan, thank you po, Mentor Normelin. And sino pa po, mga mentors? Sino pa pong may takeaway or questions po? Ako na siguro. Taas lang po ng sige po, Father Edward po. Amazing morning Ayan. po. Amazing morning. Super proud na tatay, no? Grabe. Galing ng mga anak. Grabe. Ang galing ng slides. Ang galing ng speaker. Ang galing ng ang galing ng host. Grabe, no? Team Diamond Eagles, Team White Knights. Nakakatuwa, dahil grabe dati nag-iisa lang po si Mentor Edward, pero ngayon po ang dami pong umaattend na Team Diamond Eagles dito sa Team Conquerors. Sabi nga, huwag ka lang hihinto, huwag kang titigil. Kung may pangarap ka, katulad nga sabi ni Mentor Carol kanina, kailangan may pangarap ka para dito magkaroon ka ng driver sa ginagawa mo. At the same time, yung procrastination. Tawa ako ng tawa kanina. So, yung procrastination is nandiyan talaga palagi. Pero, labanan lang natin. Gawin lang natin. Kaya nga, katulad ng sabi ng mother niya, may matindi pinagdadaanan, pero nandiyan, naitawid. Sabi nga niya, naku, hindi ko yata kaya yan. Pero yan, nagawa niya, di ba? So, sabi nga, gawin mo lang na yes mentor attitude, and then kung ikaw ang magiging speaker, pag-aralan mo lang yung slides mo, malalaman mo, napakagaling mo palang speaker, di ba? Katulad Mentor Carol, ang galing-galing mag-speak, talagang manang-mana sa nanay. Sabi nga, hindi siya bibitaw sa dulo ng palda ng kanyang nanay. Yun yung So, tuloy-tuloy lang. At the same time, ang masabi ko lang, mangarap lang tayo. You to dreams. Ibig sabihin, magsimula sa'yo hanggang maabot mo yung mga pangarap mo. Yun po ang ibig sabihin ng you to dreams. Always magkaroon talaga na sa'yo mag-umpisa. Hindi po pwede mag-umpisa sa iba, kundi magsimula sa'yo. So, you to dreams. So, maraming salamat, Mentor Carol. Congratulations. Mentor Annie, congratulations. Kahit OTS, grabe, ang galing na mag-host. Kaya hindi siya pag sinabing okay, sabi niyang, pag sinabing mag-host ka, bilis. Mali pa nga sabi ni Mentor Normelin, saglit lang, hindi. Wala pang 1 segundo. Yes, Mentor. Yes, Father. Galing galing ng galing. So maraming salamat sa inyo, and congratulations, Mentor Normelin. Ang ganda ng slide mo. Alam ko ikaw gumawa nun. Ayan. So, thank you. Congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you po, Father Mentor. Sino pa po mga mentors? Sabi dito ni Mentor Margis, thank you po, Mentor Caroline, na remind na naman po ulit bakit dapat gawin at sipagan pag nandito ka na kay IAM. Yan, tama po talaga. Talagang tuloy-tuloy lang po dito sa business. Huwag po tayong susuko. And yan, sino pa po? Baka may mga question and takeaways pa po mga mentors pa. Ano lang po. Good amazing morning po sa lahat. Short takeaway lang po. Good morning po. Yung topic po ni Mentor Caroline ay napakaganda po talaga. Kumbaga, na-remind na po tayo ulit na gawin talaga po ang business.
So never quit para tuloy-tuloy lang po. Kung ano man po ang ating mga pangarap, dapat ay ituloy-tuloy din natin ang ating pagsisikap. So napakaganda po ang inyong topic po, Mentor Caroline. Parang wake up call sa mga magki-quit po. So never give up. Tuloy-tuloy lang po. Thank you po. Amazing morning sa lahat. And thank you po, Mentor Juliet. Sino pa po mga mentors? Meron pa po ba? Wala na po. Ayan, naintindihan po ata lahat po, no? Talagang Si tuloy lang po Mentor, tayo, wag susuko po. Mentor Jocelyn daw po. Sige po. Sige po, Ate Mens. Naka-mute ka po, Mens. Naka ano po kayo? Hello po. Amazing morning and congratulations to my angel mentor. Ang galing-galing. Hindi ko pa po kaya, pero hindi ako bibitaw sa saya niya. Kaya tuloy-tuloy lang. Yan lang po. Thank you. Thank you po, Mentor Jocelyn. Ayan, sino po po mga mentors? Baka meron pa po dito, hindi ko lang po makita. Mana-mana lang. meron na ring nakasulsi sa saya. Yan, wala na po ba mga mentors? Mentor Offie po. Wait lang, Mentor Offie. Saan po ba si Mentor Offie? Sige po, Ate Benz. Ayan. Okay. Okay. Talagang napakaganda ng presentation mo, Mentor Caroline. And one thing I can say is every time I call her, kahit siya busy, she never show any. Her character is talagang reserved, soft-spoken, and ako medyo may pagka-pushy ako at times. Pero si Mentor Caroline, I've never seen her kind of attitude na hindi maganda. Kaya I admire you. Thank you po. I appreciate you. And you did well. You did well with your presentation. At ma-emulate namin ang pinagdaanan mo. Alam ko rin na meron kang pinagdadaanan. Kaya talagang behind it, you did your best. And you made it through. Salamat sa iyo. And Thank you I po. know that when you claim something, sabi mo nga, you'll get it. It's just a matter of time. Very patient kayo, and that's something a character we should emulate and copy. Sabi mo nga, attitude is everything. Truly, attitude is everything. Kahit na ma-attain mo yung bagay na gusto mo, kung ang attitude mo stinks, hindi ka magsasucceed. Kaya we really have to be humble and understanding sa ating mga mentor, kasi kung naabot na ng isang mentor ang position, huwag sanang magbago, huwag sanang isa pang bagay na sabi nila, why do they talk about money? We need to know what the product is, ano ang benefit ng products. So sa mga bago siguro, talagang we really have to emphasize the importance of product. The reason why they're buying is because they need the product. And yun din ang natutuhan ko, na slow down lang din tayo sa mga
clients natin. And that ma-meet din natin ang kanilang mga needs. And again, not to emphasize more so on the money building, but rather character building. At saka yung ma-improve natin ang relationship natin at trust sa ating mga client. Once they see that, sila na mismo ang tatawag sa iyo na I'm ready. I'm ready. Kaya ganun. Salamat sa ating grupo na talaga namang makikita mo na everybody is shining because of our leaders, si Mentor Ed, sila Mentor Elsa, sila Mentor Wilma, Mentor Naomi, and everyone talaga na nakikita mo na hindi sumusuko, hindi sumusuko. Kahit may mga sakit, patuloy pa rin. Sabi nga ni Mentor Ed, kahit di ka masakit ang aking paa, patuloy pa rin ako. Hindi ko sinasabi sa inyo na masakit ang aking na may karamdaman ako. Gusto ko lang talaga na maging parte siya ng paglakad natin dito sa I am being a leader. Kaya thank you everyone. And salamat din kay Mentor Cheng Cheng. I call her Mentor Cheng Cheng. Yeah, you have grown so much too, and I applaud you for being who you are now. Kaya, and we will also be able to attain sa ma-attain din natin yung ating mga dreams. But one thing for sure, we are not the creator of success. It is the Lord who creator the success. Kaya, yun lang po at maraming salamat sa bawat isa. God bless us all. Thank Thank you you. po, Mentor Opi. May Bye-bye. bagong name na po ako. Thank you po. Okay, thank you, Ren. Bye, everyone. Ayan. Sino pa po mga mentors? Meron pa po bang hahabol? Mayroon pa po dito. Hindi ko po nakikita. Wait. Ayan. Wala na po ba mga mentors? Ayan. Wala na po siguro. Closing prayer na lang po tayo. Pwede po ba akong magtawag mga mentors? Ang closing prayer? Sino po bang pwede dito? Mukhang nasa Mentor Mary Grace, pwede po ba kayo? Ikaw lang po at hindi ko nakikita nagda-drive. Okay lang po. Halos po kasi nagda-drive. Ingat Sige, po ma'am, mga sa- mentors. Thank you po, Mentor Mary Grace. Sige po, manalangin na po tayo. Ama, salamat po sa umagang ito. Muli po nagkasama po kami. Salamat po sa buhay ni Mentor Caroline. Sa na-share niya po sa amin na na-remind po ulit kami sa business na ito kung paano po namin gagawin at ano yung magkaroon kami ng malaking pangarap po dito. At mas marami pa po kaming matulungan, mas nangangailangan din ng produkto, maging ng oportunidad. Salamat po sa lahat ng umattend, sa lahat ng mentors. Pagalingin niyo rin po yung mga karamdaman. At sa mga susunod pa na araw po ay mas marami pa pong maka-join ng mga mentors at mas marami pa po kami matutunan. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yun lang po. Thank you, Mentor And Caroline. thank you po, Mentor Mary Grace. Thank you. Pa-unmute na po tayo, Amen. mentors, para po mag-thank you kay Mentor Caroline. Thank you po, Thank Mentor you, Caroline. Mentor Caroline. Po. Mentor Ani. Mentor Thank Chang you, Chang. everyone. Thank you, everyone. Edward, thank you po. Thank you, Mentor Caroline. Thank you, Mentor Annie. Thank you. Good Thank you po sa night. Thank you lahat. po, mentors. Ingat po kayo, lalo Ingat po na po sa mga lahat. nagmaneho po ngayon. Ingat po. Thank you, Mentor Caroline. Thank you, Mentor Betty. Congratulations, Mentor Caroline. How's it?